Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin side. Bago po natin panoorin po to yung video na nagpapatunay na talagang hindi po na nakulong si Saldico. Kasi sinasabi nila nakulong si Saldico, hindi po nakulong si Saldico. Kasi nga sinabi ng talaga, kasi nga may news po yung Rappler na hindi po nakulong si Saldico. Si Saldico po ay nagkaroon lang ng intervention doon sa Czech Republic. Diba? Ano, yun ang mahirap. Kasi sinabi ni sabi ni Marcos Jr., yun, sa unang sulat niya, di ba, tignan nyo, basahin natin po yung unang sulat ni Marcos Jr. Sa nang sulat ni Marcos Jr. una is, ito ayan palaking ko. Ayan nahuli na si Saldico sa Prague. Nahuli na si Saldico sa Prague We are in close coordinations with the Czech government We are close coordination with the Czech government, ensure that all legal processes are followed. So ang nangyari po ngayon, hindi pa pala totoo na nakulong si Saldico o nakulong na nahuli, 'di ba? Parang sinasabi ni Marcos, hindi nagsisinungaling na naman si Marcos Jr. Ito panoorin po natin yung ah, mga opinion ni Harry Roque na talagang tinawagan niya talaga yung mga kaibigan niya ng mga abogado doon sa Czech Republic kung nakulong talaga si Saldico. Ito panoorin po natin. Pati yung sulat niya ang sulat ng yung news ng Rappler. Letter? Basahin mo, spokes. A letter sent by Czech police to Rappler confirms their language that a person named Elizaldico was the subject of law enforcement action. Tama ako, in the country. While they did not use the word arrest or detention, they called it an intervention. Di ba? Walang custody, walang detention, walang arrest. Full stop. Ano ibig sabihin niya? Ano bang alam ni Harry Roque? Bakit ang lakas ng loob niya na magsabi na talagang hindi na-detain si Saldico, like 100%? Hindi siya Well, ako'y tumawag sa Czech Immigration Police. Meron ding tumawag sa Brno Immigration Police. Negative. No? Ikaw naman, sa katumawag, kwento mo sa kanila. Well, lahat. Yung sinend ko sa'yo. Ito si Ngagba. Alam mo mga kababayan ko, hindi ko alam kung sino nag-feed kay Marcos Jr. na sabihin niya ng harap-harapan at nagsalita na sa buong national TV. Siya ang unang nagbigay na nanahuli na si Saldico at papauwiin na dito sa Pilipinas. Kaya tuwang-tuwa, di ba tuwang-tuwa si Marcos Jr. Pati si Jumbik Remulla nagsalita na rin na mga 3 weeks daw papauwiin si Saldico. So ngayon nangyayari, ngayon pala, mismo yung Rappler na ang nagsulat at nagpatunay na intervention lang yon. Ibig sabihin ng intervention, kung pupunta ka po sa ibang bansa, pwede kang tanungin doon ng mga authority kung ano pang pinanghahawakan mong kasulatan o dokumento kung mayroon. Kahit basta alam nila kasi nagkakaroon yan ng random check kahit sa mga Middle East, mayroon tinatawag yan na random check. Tanungin ka kung mayroon kang mga hawak na dokumento. Pero hindi ka uuhuli ng pulis kung mayroon ka namang ipapakita. Tatanungin ka lang naman kung mayroon ka mang hawak ng dokumento. Pero nangangahulugan na ikukulong ka at dadaling ka nga doon sa silda. Walang ganon. Baka ganon din ang nangyari kay Saldico. Kaso lang ito kasi si Marcos Jr. nag-press release kaagad na si Saldico ay nakulong na kaagad doon sa Frago, sa Czech Republic at papauwi na dito sa Pilipinas dahil nakikipag-coordinate na sila. So saan siya kumukuha ng ng ganyan sasabihin? Ngayon nagkakaroon naman siya ng panibagong announcement si Bongbong Marcos. Ito panoorin po na natin ulit. Sa inyo ng magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang
para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat. 'Di ba? Sabi niya magpapadala daw siya ng ng mga IAIN na makipag-coordinate doon sa sa Prague sa Czech Republic pati yung DFA inutusan niya raw inutusan. Pero sa una niyang nilabas na mensahe, yung unang-una na sinabi niya na nahuli na si Saldico, sabi niya, we are in close coordination with the Czech Republic. Yan sa niya sa kanyang mensahe nung una, no? Tapos ngayon bago siya sasabihin niya, inutusan niya raw. Parang hindi yata magkaparehas ang kanyang mga sinabi noon, pati ngayon sa pangalawa. Inutusan na raw yung DFA pati kung sino pa diyang mga pwede makipag-usap doon sa Czech Republic. Pero sa una niyang mensahe na sinabi niya kagad, we are in close coordination with the Czech Republic. Tapos ito pinabulanan din ito ni Harry Roque. Tingnan mo, panoorin natin po ang sinabi ni Harry Roque. Okay. Kalokohan yan. Kasi Flag ko na as of, ito tinitignan ko, I do not want to reveal too much confidentiality kasi merong attorney-client relation dyan, no? But as of 17, okay? 17 April, 10:34 a.m. my time, kumpirmado, wala sa kustudiya ng Czech authorities si Saldico. Yeah. So, as of 10:34, ito. And ang prueba ko is a text message, no? So, wala po. Oh, how do I know? Wala. Sasabihin ko na nga. May nakuha akong lawyer, pina-check ko, pinapuntahan ko. Okay? Itong lawyer na ito, which was formally retained by me, okay? Yes. Unang-una ni-confirm kung nasaan si Saldico. Sa 16th, nandun siya sa 2 lugar na ikaw mismo ang nagsabi na posibleng naroroon si Saldico. Na-confirm. Pero pati sa'yo, hindi ko na sinabi kasi part of attorney-client yan. No? Tapos, the following day, pinuntahan. Confirmed. Wala na sa custody. Sandaling-sandali. Hindi nga siya na under custody. Ang proseso O diba? Ang linaw. Pakawal na raw sa Czech Republic si Saldico. Siyempre, diba sinasabi nga noon na ni Remulla, ni Jumbik Remulla na may si Saldico mayroong Portugal passport. So kung may Portugal passport ka, yan po yung European, at kung mayroon kang mga passport na sakop na European, pwede kang umikot-ikot sa buong Europa. Pero kung may magtatanong po, uulihin siya ng mga authority ng anong bansa, hindi po yun uulihin yan. Yan po ay intervention lang. Parang pagtatanong lang po ang ginagawa niya. Yan. Malalaman din nyo yun kapag naging OFW kayo. Malalaman din nyo yung mga ganyan mga sistema. Kahit nga si Harry Roque nakaranas ng ganyan na tinanong din siya eh. Akala niya, hindi rin siya hinuli. Tinanong din siya. Kasi hahanapan ka ng mga dokumento kung bakit ka doon sa bansang yun. Baka hindi naman lahat ng tao, random check lang naman nangyayari dyan eh. Pero ang sinasabi kasi dati ni Remulla, kung sino pa diyang mga taga-Pilipinas na hinuli daw ng Interpol, kung ano pa diyang mga Kaso lang ang nakakahiya kasi dyan, ang nagbigay pa kasi ng press release, si Marcos Jr. So ngayon, paano na siya papaniniwalaan ng totoo na nakulong si Saldico. Tignan Tignan natin kung sinong nagsasalita ng totoo. Baka hindi makauwi si makauwi o wala na talaga sa Czech Republic si Saldico. 'Di ba? Dapat bago tayo magbigay ng press release sa mga kababayan natin sa national TV, siguraduhin natin talaga kung nakulong
si Saldico sa CIGIC Republic. Hindi yung mga chismis lang na sinasabi. O ngayon, nagpapatunay na nawala talaga hindi talaga nakulong, hindi na-detain si Saldico. Oh, kaya yan, kaya si Marcos Jr. Ginagawa lang niya para sabi niya, ginagawa niya yung yung kanyang obligasyon bilang isang presidente. Ang nangyari pa sablay. Sablay lahat po ang ginagawa ni Marcos Jr. So yan muna mga kababayan ko dyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please lang, yan lang po nagpapasaya sa akin na magsasubscribe kayo sa akin. Sa mga kapwa ko OFW, masalam.